po ay nagkapaan na, aalis na yan. Aalis na, hindi na nila kaya yung tubig. Aalis na. Pero for the meantime, ayan. Ay, butas din ha. Sabi ko sa iyo eh. Uy, good morning Arayat. Sa magandang buhay mga ka-farmer. It's Saturday today pero sarado po kami. wrong tip ang ulat panahon. Maganda naman pero sabi ko nga okay lang kasi nag-decide po kami nung Huwebes pa kami nag-decide actually na sabi ko bebe mag-post ka na kasi ang forecast nung bagyo is talagang baka tumama daw po ng Manila, pwedeng umangat, pwedeng ngayon ang nangyari, sumubsob po pababa. So napakalakas po nung bagyo pero awa ng Diyos di naman po kami naman ang nasa lanta pero Masbate, Romblon, Mimaropa ang tinamaan. So medyo mabigat po yung nasa talagang matindi. So ayun, kami naman po dito parang wala. Pero nakita nyo naman po kung paano kami nag-prepare. Ito namang preparation na to hindi lang po sa bagyong Opong, sa susunod pang magiging bagyo pero ayaw ko na, wag naman na sana. Pero 'di ba, hindi naman po natin mapipigilan yung kalikasan. So ayun. Walang mga boys, Rizal lang ang pumasok ngayon si Kongkong. Asan, nabusog ata masyado sa pansit na ginawa namin. Sabi ko magtanim-tanim sana kami. Pero aakyat ng bundok yon sigurado. Pagka wala dito, di naman nagdi-day off yun aakyat yon. So ayan, silipin lang natin. Grabe, nakonsensya naman tuloy ako sa mga papaya ko. Pero okay lang, ganun talaga. Buhay naman yan, mag-fish amino acid ako. Anuhin nyo na lang po sa kabilang channel. At fish amino acid tayo. Pero okay lang yan sa kanila. Ayan maganda naman po ang kanilang mga dahon. Kaya makakapag-produce pa rin yan tapos may fertilizer yan. So sprayhan na lang natin ng fish amino para meron din sa dahon. Kinabahan ako kasi naranasan ko po yung Ulysses. Ay talagang matindi. Farmer, matindi ang Ulysses. Grabe. Puro hapon ang lechon namin ngayon. Meron din po atang 4 tumal. Pero yung mga biyahero ng baboy nag-aagawan na pati sa mga biik mga farmer kasi matatalino na ngayon yung mga may mga perang nagba-buy and sell. Mga matatalino na sila ngayon. Ang ginagawa po nila, nag-i-stock na po sila ngayon. Ang problema, wala nang sa pag-i-stock. Pero yun nga, yung sakit, pagka tilay tinamaan, iyak naman. So ayun, tingnan nyo, wala pa. Anong oras ang salang? Puro hapon hapon. Grabe ang linisin saan sila? Lang pumasok linis sana kami. Si Bebe ata hindi pinapasok. Ilan yan? 4 lang 3 lang ba? Patay si Poroy. Kailangan pala itong ma-semento din ayan shoutout pala kay Tita Leticia. Tita Let, nabawasan yung mo. Nabawasan, sobrang bigat kasi nung mga bunga naman. Nahulog na naman 1, 2, ayun 2, mayroon pang sobrang laki naman kasi. Saktong sakto pagdating ito, pwede na to. Medyo matigas na kasi ito matigas na talaga ito. Tapos may mga sumunod pang dami sanang bunga. Pero the more pong lumalaki po ito, the more na mas na sa bunga, mas kaya niya nang i-hold. Kailangan din natin maglason dito
dito. Kailangan din maglason. Dami din palang kalaban. Lilinis ah. Hindi. Buti wala namang anong bagyo, no? Sumubsob pa baba eh. Barnisan din ito ah. Etong gutter, may nagsabi sa akin na farmer nung pinapanood kita, pinapagawa yan. Sabi niya daw, nako mali, kasi nga kahit ano pong gawin mo. So ayan, baka ipatanggal na lang po natin yung gutter na yan. At ganon din eh, bubulok din lang yung, tindi talaga yung mga dahon. Hindi mo naman pwedeng pala, diba? Ano yan eh, shade yan eh. Ayan yung mga maglilinis natin. Di ata nagpapasok si Rizal kasi may lulutuin. Tapos kahapon nag half day lang kasi talagang malakas po yung ulan din ng umulan ng malakas. Pero wala din naman na Dexter may ginagawa sa kabila. Hindi ko alam kung hindi na rin ata pumasok ngayon. Mahirap po magtrabaho pagka maulan. Balikan natin. 3 lang pala ang order natin. Ang problema, yung dinala pa ni Namaring Sevi, hindi ano sa size, puro 35, 40 po yung mga order natin. Kaya kumuha pa ako sa iba. Tapos bukas ganun na naman. Ito sana kaya lang ang hirap din po kasing mag ano ngayon dahil malambot ang lupa, napaka bigat. Maganda sana uminit-init para hindi nagaanong mahirap anuhin, palahin. Tumutunog na, may nag-aararo na. Ayan, makulimlim pa rin naman at pero hindi na daw po ganon. Bukas maganda na panahon. Yan po ang ating update. Doon nakapaglason na ako. Marami na po ang namatay na mga suso. So dito sa side konti siguro dito. Tapos sa may orchids, dahil tinitira din nila yung orchids ko. Mga buwisit na suso yan. Tapos yung daga, talagang ako eto mga farmer yung mga spray po. Tapos yung nabibili din sa Shopee na mouse repellent na parang alcampor ang amoy, yung kulay green na parang malaking bilog na ganyan, parang jackstone, hindi rin effective. Nilagyan ko po yung sasakyan, mga ilang piraso na nga ang linagay ko. Kinabukasan naglagay ako ng lason din. Kinabukasan ubos pa rin po yung lason. So hindi ko alam ngayon kung pinaglalaroan ba tayo o talagang marami ang daga. Sabagay doon sa may video okay ni Papa, yung pagbukas ko kanina mayroon na namang isa, pero kinain na din po yung lason. Ngayon yung rock cumin, hindi ko alam kung sigurado namang nakakalason yun eh. Kaya lang hindi po nauubos. Awa ng Diyos, di naman ginangat-ngat yung ano ng sasakyan. Kaya lang syempre ayoko naman pong mangyari na, di ba, yung nga lang na pinasok na nila yung sa may cabin na may binuta sila ng konti, yung parang screen lang naman na plastic doon sa may aircon. Wala namang kaso yun. Kaya lang ayoko naman pong wiring ang kaya pinipilit ko sana. So I think kahit isang pusa, yan na lang siguro sa solusyon, lason at pusa. Yung pang spray ganon din, 2 brand na yung ginamit ko, wala din nangyari. So ngayon ay dinamihan ko na nga yung lason kahapon, ang buwisit.
Kaninang umaga pagbukas ko may tain na naman ilang piraso, tapos kinain pa rin yung kalahati ng lason. Mauubos din yan. Posible namang hindi sila nalalason. Curcumin eh. So sa pinakamagandang pangpatay na ng ano yan, ng daga. Pakita ko yung video okay ni Papa Yam, kawawa naman. Paano daw magagawa ito, Papa Yam, na video okay mo? Wiring lang naman? Kaya? Wisit ano? Ayan. Tingnan nyo. Ayan o. Ayan yung lason. Yung lason. Oh, may daga pa rin. Grabe daga na. Ayan ano. Pero posible kasi hindi sila namamatay. Tingnan nyo dito. Yung sasakyan naman, lininis na nga namin to. Meron din po ako dyang, tingnan nyo, ayan o, yung mess na ginawa niya, puno yan. Tingnan nyo, ayan o, kumain na naman ng mga hudas. Tapos ako, naglagay na ako na yun, yung kulay green na yun. Meron din dito. Ayun. Ayan o, tingnan nyo. Ayan. Tapos meron din dito. Kinalatan ko na eh. Ayun o, kita nyo yan. No effect. No effect. Hinihian pa. Ayan, kita nyo yan. Tapos dun sa ilalim ng generator, naglagay din ako. So I think kailangan lang talaga siguro ng, kasi imposible naman kung hindi niya kabisado yung ano, hindi siya aakyat dito, di ba? Ibig sabihin kabisado niya na regular na siyang umaakyat dito. Ibig sabihin marami sila nagpipiesta dito sa loob ng sasakyan. Ngayon, ubusin natin yan. Ayan po ang ano natin. Tapos dito naglagay din ako ng mga repellent, wala din. Tapos share ko lang, meron tayong bagong dubia, 200 pieces dubia, pagkain po ng araw-araw. Sinusubukan ko mag-breed kasi dito ay ano na to, breeder. Ayan, mayroon po silang kamatis, may maliliit na nga eh, kaya lang matagal pala lumaki ito. Tagal pala siya lumaki. Ito marami po ito. Ito po ay pagkain lang talaga ng arwana. Marami sila. Katago lang yan. 200 pieces yan. Ayan o. Oh. Marami yan, marami. 200 pieces. Dubia. Dubia roach. Wala po yung diyan lumilipad. Yan, tuloy natin ang vlog. Feels like Sunday today. Ayan, Sunday feels. Makain tayo. Ganyan na lang gawin natin. Wala tayong magagawa. Medyo mabagal ang laki ng ating mga red tilapia huling dating. Ine-expect ko mas mabilis pero mabagal po. Parang mas mabilis pa nga lumaki yung mga nakagala, pero okay lang, habol na lang natin yan pagka ano na sila. Gusto ko nang paalpasan sana, kaya lang next week siguro paalpasan na natin. Pakain tayo. Ito may pre-starter pa nga, di pa nga nila kayang subo yan. Dapat nakaya na nila eh. Dito kalat na po ang isda. Kalat na, kaya nahirap din magpakain ngayon. Ayan o, kalat na sila o. Pakain tayo dyan. Tapos sa kabila meron din. Tapos sa gitna meron din. Ayan, mga ayungin, ang dami o, mga ka-farmer. Hindi ko lang alam kung nakikita po ninyo, ang dami ayungin. Naglalaro lang dyan sa tubig. Dami nila. Ang tanong, gaano na ba sila kalaki?
Dami ayungin talaga. Katuwa naman. May pagkain sila. At we'll see. Ito, tapin muna natin to. Ito ilalagay ko doon sa net. Papakainin natin yung ating mga palaka. Matumal ang kain kahit doon, sabi nga ni Papa Yam. Siguro sabi niya ang dami nakakain ng isda. Sabi ko, Papa Yam, talagang ganyan kasi maraming natural food. So yun naman ang disadvantage kasi syempre kumakain din sila eh. Kaya syempre hindi naman po ganoon kabilis ang laki pagka natural food ang pagkain. Kaya pero maganda din po ang mayroon. Medyo ano lang talaga, matumal ang kain. Ayan. Pero kung ikaw ay nagtitipid, diba, syempre mas maganda na. Kaya yung iba tinatanggal talaga kasi gusto nila puro feeds ang kainin. Pinapabilis po nila yung paglaki. Okay lang naman yun. May counting ano lang naman po mga farmer, counting epekto lang naman kasi ang kagaya niyan, kung puro natural food lang ang ipapakain mo, given po yan, talagang medyo mabagal ang laki. Medyo mabagal. Hindi mo makukuha yung sabihin mo na 4 months, 5 months, nasa ano na, nasa size na ng marketable size, no? Abutin ka siguro mga 8 to 9 months, mga ganon. Kung bastante na pagkain yun, tinatawag na bastanteng pagkain. Pero kung eto kasi pwede mo na din naman masabing ano kasi halos naubos na po nila yung duckweed eh. Pati nga yun doon, no? Tingnan nyo, wala na yung duckweed, diba? So kinain na po nila yung mga duckweed. At laking tulong din, nakakatipid din tayo. Tapos meron tayong sabihin mo ng parang lumalabas 50% na lang yung pakain natin, ano eh. So ayan, andito sila, pero maghahagis din tayo sa gitna kasi yung mga ayungin din na andoon. Ayun, no? May mga malalaki na. Hindi pa ako makapag-sampling eh. Gusto ko na rin nga sanang mamingwit, kaya lang hayaan na muna natin. Surpresahin natin ang ating mga sarili kahit ako ma-surprise. May mga tawag na kaming natatanggap. Ayan si Tito Noel Yabut, bago daw pumunta ng US eh, tawag dito, dadaan yata dito. Tanong siya kung bukas eh. Sabi ko, ngayon lang naman po kami nagsara dahil akala ko eh babagyuhin tayo. Inabatikos nga ang Pag-asa ngayon, may post nga na parang nagkamali daw ata yung forecast. Kasi syempre yung mga naghanda hindi tinamaan yung hindi naghanda. Kasi ang forecast po nila is bandang taas. Tatamaan yung southern part ng Manila, parang ganun ba. Eh bumaba po. Sinabi nila sumubsob daw. So bumaba pa lalo, no? Masbate ang tinamaan. So medyo mabigat talaga ang tinamo ng Masbate. So yan, kumusta kaya si Nagari? Yan, nagpaparamdam. Yan, Marisa, siguro walang net pero tayo natin. Ayan, dati naming tauhan yun. Ay, ang dami din ano. Si Rizal lang ang pumasok ngayon, naglakas loob. Tayo naman medyo nakapaghanda naman sa bagyo. Mukhang pagdating naman ng October po, October to November, ang bagyo niya nasa baba na. Mostly Bicol na yan, Bicol region na. Kaya safe na tayo. Parang si Jingoy lang yan, safe na. Hindi pa pala. Ay nako, napunta na naman tayo dyan. Wala, yan ang laman ng ano ngayon eh. Tingnan nyo, mas malalaki sila. Kaya ako ay parang gusto ko nang pakawalan itong mga tropa natin eh. Ayan, kaya nila yan. Yan muna kayo. Amoy naman nila eh. Bilis oh. Ayan.
Oh, fry mash. Ayun na sila. Ayun, ibabatiin pala tayo. Birthday, 79th birthday. Nakalimutan kong dalhin yung aking cellphone. Mami po ni tropa natin, si Jesse. Brother Jesse. Nakasama po siya ng aking kuya sa barko, pero kami hindi na nagkasama. Isa din sa mga nakapag settle na po dito sa Pilipinas. Itong tatapon. Halika. Ito na muna natin. Medyo maliit kasi. Mahirap talaga mag-isa. Sensya na, medyo magulo. Yan. Yun yung mga tilapia natin. Medyo gutom na sila. Medyo umano na eh. Sumilip po yung araw, kaya medyo magandang ipang-itcha to. Kaya mo pang i-itcha na ganun yan. Pipitikin mo lang. Ayan yung ano. Pwede na silang mag pre-starter siguro. Kaya lang sayang yung fry mash natin. Kung hindi ano, kahit man lang mapakain natin yung mga tadpole. Ayan. Ayan na. Nakadaw-daw na. Ayan na yung mga dami rin po nating ayungin. At least mga ayungin nakakakain. Problema natin ito, pagka nag-grower na tayo, baka hindi na po kayang isubo nung ayungin yung grower. Malalaki na yun, mas lalaki pong butil. Kaya ito yung starter, dodoblehin nyo po yung laki nyan. Yan po yung grower. Kaya medyo baka hindi po nila kayanin. Yun lang. Sana po ay malikot. Sensya na. Ako na nga lang. Isip ko, madalang kamay. Ay, hirap. Ayoko pa naman nagkakat. Ako yung pag nag-edit ay mabilisan lang. Ayan na sila. Galing na dun, oh. Mga isda natin. So imagine niyo pa po yung mga, imagine niyo kung gaano karami yung ayungin na naandyan sa ilalim. 'Di ba? Marami yan. Kaya excited ako. Ang isa sa mga challenge na kailangan din nating malagpasan pa is pag dumating na po ang tag-araw. 3 months lang naman yon. Yung napaka-crucial po na times yung March, April, May. Yan po yung 3 buwan na yan. Yan po yung ating tatawirin. Dahil yan dyan po yung pinakamabigat na pagsubok ng pag-fish pond po. April, yan na, mga katapusan ng April, 3rd week of April, naandyan po yung medyo mabigat kasi naandyan na po yung mga napakainit, di ba? Sobrang init, tapos bigla pong didilim, uulan lang ng saglit. Yun yung pinakamahirap para sa mga nagfi-fish pond. Yung sabihin mo na uulan lang po ng mabilis na mga 1 hour, ganyan. Ang hirap nun kasi yung init po ng lupa napupunta sa tubig, tapos yung oxygen ay talagang grabe, oh. Tadpoles lang ang pinakain natin, lintik na dami. Visit, ano? Pwede mo lang higupin eh. Dami yan, parating na sila. Paano kaya itong lintik na ito gawa ng paraan? Sila lang ang pinakain ko, ha. Buisit. Eh, Sal! Halika nga! Tulungan mo nga ako!
Paano kaya natin sasalukin to? Yung mga maliliit na tadpole na tong lintik, tingnan mo yung feed, sinuubos lang nila. Hindi. Yung palaka. Butete. Napakarami. Oh, tingnan mo. Pang red tilapia sana, tsaka ayungin yung nakalagay sa bag. Tingnan mo naman, ang inaubos. Ayan o, may pangsalok nga ako. Ayan o, maliit lang. Tingnan mo. Hindi naman siya dandahanin mo. Ilagay mo dito sa timba. May pansalo ako. Ito. Mayroon ka pangsalok. Ay, malaki. Tingnan natin. Grabe, no? Dami po. Talagang mangingilabot kayo. Baka grabe, oh. Sing dami ng pera ng mga politiko ito. Grabe. Tingnan nyo. Yan na yung palaka. Tingnan nyo. Yan na yung palaka. Pagka yan po ay nagkapaan na, aalis na yan. Aalis na. Hindi na nila kaya yung tubig. Aalis na. Pero for the meantime, ayan. Shoutout pala kay Brother Kenneth Sanchez. Sabi niya, hulihin mo, alagaan mo. Yan yung dyan ka mag-umpisa sa frog farming. Sabi ko, brother, hindi siya kinakain. Yung palakang yan, ayan yung tawag dito. Ito patay na nga. Yung karag, tinatawag sa Kapampangan. Yung may lason. Tingnan nyo, may mga paa. Naandyan na. Naandyan na lang sa may pinakaano ng tubig, hangganan. Nag-aantay na lang yan lumakas. Tapos aalis na po sila. Aakyat na yan. Tingnan nyo, ayun na yung mga nasa taas na yan. Pero eto, talagang ang dami. Ay, grabe. Ano kaya? Naamoy nila yung feeds. Mabilis, mabilis din sila. Ayan na. Sige lang. Dating ni Rizal Yari kayo. Ay. Para sana sa ayungin tsaka sa yung nandito sa gilid na kumakain na isda. Sila lang ang uubos eh. Ay, butas din sabi ko sa iyo eh. Ay. May isda pa nasama. Butas eh. Malaki na. Hindi na. Doon mo na kunin sa loob yan. Ala, sayas. Tasbo. Wala, uulog. Mamatay na yan. Papahulog lang yan. Oo. Ano ba siya? Butas? Hindi ko yung malaki. Maliliit pa yung Maliliit pa eh. Di rin siya ganun kailap. Kamamatay. Matalino yung iba eh. Lumalaban eh. Tingnan mo, magpapahulog oh. Kabalik na iba oh. Dami no? Iba, hindi na naman na bala ko nga maglatag ng net dito pahaba, tapos bayangat na lang natin huli sila, di ba? Opo, pwede na. Wala, butas eh. Oo, liit. Latag na lang ng net. Baho pa naman yan, kuya. Pag nabulok, syempre karne yan eh. Baho talaga. Ayun lang. Kung ano lang yan, palakang totoo. Nalagaan na natin. Wala. Na? Tilapia natin
Latag na lang tayo next week ng Yung tinatadyan ko yung isa doon. Hindi, mas malaki yun doon. Ah, yung maliliit. Papakawala na nga natin next week yan. Palpak yung naisip ko na. Kala ko naman hayaan na natin sa wild. Total, nakakakain naman Total, nakakakain naman. Pagka nasubo na nila yung pre-starter, pag nagpakain tayo, halo na lang po pre-starter. Bahala na kung anong kaya nilang isubo, at least makakain, di ba? Pero marami po to pagka nagsabay-sabay na lumaki. Let's say sabihin mo ito, magpapang-abot kasi yung adult size na ito, pagka ito po ay tumimbang na ng mga kalahating kilo, ito ganyan na, kaya matakaw na, medyo mabigat. Utang tayo kay Saldi, pahiram tayo ni Saldi. Bicolano naman yung kayang-kaya natin kausapin. Hindi ko alam kung nasaan na ngayon. Nasa Madrid daw. So ayan po mga kapay, babati pala tayo. Ayan, wait lang bago tayo magtapos. Tapos meron akong tapusin ko yung vlog ko sa kabila. I-spray naman tayo ng pang insekto. Ito. Uy. Ano yan? Shopee. Papunta kay Jaisel. Wala yata ako. Wala sila. Ayan. Gusto ko palang patiin ng happy birthday si Tita Erlinda Niserio. Ayan, September 29 daw. Happy birthday po sa iyo, at ingat po palagi, at congratulations for another year syempre. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.